Hindi na tama ang landas ng administrasyon na nanghihinayang talaga ako para sa akin. Malaking trahedya sa amin to. Mas madidescribe siguro natin nung nakaraang administrasyon na sobrang itim at ngayon ay papaliwanag sa panahon ng kasalukuyang administrasyon. Tila tuluyan ang naghiwalay ng landas ang magkapatid na si Bongbong at Amy Marcos. Ang senadora inendorso na ng kalaban sa politika ng Pangulo na si VP Sara. Deadma sa ngayon si PBBM dito pero may buwelta ang palasyo. Magandang gabi, ako po si Pinky Webb. Simulcast tayo sa DWAR Abante Radio at 94.7 Mellow BFM. Mapapanood din tayo sa Beam TV 31, Signal Channel 24, Converge 74 at Sky Cable Channel 33. Simulan na natin ang agenda. Ilang drone na narecover mula sa iba't ibang bahagi ng bansa, malamang galing China ayon sa Philippine Navy. Mga nakalap nitong datos posibleng pinadala raw sa Beijing. Trump 2.0 inaasahang mag-aproba ng karagdagang military aid para sa Pilipinas. Paghahanda sa darating na balikatan drills kasamang Amerika, puspusa na rin. Back to you, Malacanang bumuelta matapos ihalintulad nina Senador Amy Marcos at VP Sara ang sitwasyon sa bansa sa kulay itim. Mas madidescribe siguro natin nung nakaraang administrasyon na sobrang itim. Dating Duterte spokesperson Harry Roque may banat din kay Senador Amy. Kasabay ng Holy Week rush, ilang lugar nakararanas ng matinding init. Heat index pumapalo sa dangerous level. At Katy Perry at fiancé ni billionaire Jeff Bezos kasama sa isang historic flight to space. Inendorso na ni VP Sara si Senator Amy Marcos, ang kapatid ng kanyang estranged unity partner na si PBBM. Pero ayon sa senadora, hindi ito gantimpala sa kanyang investigasyon sa pag-aresto sa ama ng bise na si FPRRD. Narito ang agenda report ni Hannah T. Itim ngayon ang kulay ng bansa. Si Vice President Sara Duterte ang mismong pumili ng kulay itim bilang campaign color ni Senadora Amy Marcos. Itim, laban ng tama. Itama ang mali. Iboto si Senator Amy. Kahapon, opisyal nang inendorso ng bise ang senadora sa isang campaign ad. At ang caption pa sa video online ay itim na nangangahulugang Inday trusts Amy Marcos. Siya ang nagsasabi na wala siya sa mood, na talagang itim at luksa ang pakiramdam ng nakararami katulad niya. Hindi naman angkop na magsayaw-sayaw, hindi naman tama na magmumotor. Wala na sa lugar sa panahong ito na napakahirap ng dinadanas ng ating mga mamamayan. Matagal na raw silang magkaibigan ng bise at hindi raw ito reward sa pangunguna niya sa investigasyon ng Senado sa March 11 arrest ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi niya ako binigo at hindi ko rin siya bibiguin. Ang katapatan sa ating bansa, ang kabayaran sa kanyang pagtitiwala. Sa kanilang long-term friendship, aminado raw siyang pinahamak niya ang bise sa mga problema sa administrasyon ngayon. Nananahimik na siya, nag-file na siya bilang mayor ng Davao. Kinalagkad ko pa at sinabi ko, sige na, mag-vice president ka. Hindi ko naman akalain kailanman nahahantong sa ganito. Grabe naman to, hindi ko akalain talaga. Bagsak si Senadora Amy sa winning circle ng mga survey na nasa 13th to 18th sa latest Pulse Asia poll. Pero wala raw sa isip niya ang politika ngayon.
Mahalaga raw para kay Senadora Amy na matutukan ng mga problema ng bansa na para sa kanya hindi nagagawa ng maayos ng administrasyon ni PBBM. Hindi na tama ang landas ng administrasyon na nanghihinayang talaga ako. Para sa akin, malaking trahedya sa amin to. Malungkot daw ang ina nilang si dating First Lady Imelda Marcos dahil di sila maayos ni PBBM. Pero pinayuhan pa rin siyang magbalik kampanya. Ang nanay ko, politiko talaga, sabi niya, hoy, nakalimutan mo na yung kampanya mo. Mangampanya ka, manalo ka. Hindi yan pwede. Mensahe ng senadora kay PBBM, ngayong Holy Week, ipagdasal daw ang mga pagkakamaling nagawa nito at balikan daw ang mga turo ng kanilang yumaong ama na si Ferdinand E. Marcos. Para sa agenda, Hannah T., Bilyonaryo News Channel. Wala raw tiwala si dating Duterte spokesperson Harry Roque kay Senador Amy Marcos. Pero iboboto pa rin daw niya ang kapatid ni PBBM alang-alang sa VP. Kung si Inday Sara Duterte naman na pinagdadaanan ng napakadaming pagsusubok ay nagdesisyon na suportahan na si Mangga Amy Marcos, mangga pa rin ang mga Marcos, hindi pa rin dapat pagkatiwalaan ng mga Marcos, bantayin pa rin natin at pagdating ng panahon, parusahan ang mga Marcos. Pero sa ngayon, may kadahilanan pong Inday Sara, kaya niya iniendorso ang Amy Marcos, suportahan na lang po natin ang ating Inday Sara Duterte. Nasa Netherlands ngayon si Roque kung saan nakabinbin ang kanyang asylum application dahil sa umano'y political persecution dito sa Pilipinas. Itim ang kulay ng bansa ayon sa kampanya ni Senador Amy Marcos. Pero para sa Malacanang, hindi ito salamin ng ngayon kundi ng kahapon. Narito ang agenda report ni Pierre Pastor. Itim ang kulay ng kampanya ni re-electionist Senator Amy Marcos na iniendorso ngayon ni VP Sara Duterte. At ang campaign slogan ng senadora, itim ngayon ang kulay ng bansa, sa gutom at krimen nagluluksa. Pero ayon sa Malacanang, mas nababagay ang kulay na itim sa nakaraang administrasyon. Mas madidescribe siguro natin nung nakaraang administrasyon na sobrang itim at ngayon ay papaliwanag sa panahon ng kasalukuyang administrasyon. Hindi man ganun pakaputi, pero patungo na doon. Dagdag ni Jose Castro, bumaba na ang insidente ng poverty sa bansa base sa isang pag-aaral. Sinisi rin niya ang administrasyong Duterte sa malaking bayaring utang ng Pilipinas. Meron pong naitala na 7.2 trilyon na utang ang dating administrasyon at dahil po dito ay patuloy pa rin po natin binabayaran sa kasalukuyang administrasyon. Pinabulaanan din ng palasyo ang umunoy paglala ng krimen sa bansa. Tandaan po natin na meron din po na pinalabas na statistics at ito'y inayunan na rin po ng matagal ni Senate President Chis Escudero na sa panahon po ngayon ay mas mababa po ang crime rate as compared po sa nakaraang administrasyon. Sinabi rin ni Jose Castro na ang detalye patungkol sa pagiging bahagi ni Senador Amy Marcos sa Alyansa para sa Bagong Pilipinas ay marapat na itanong na lang sa campaign manager na si Congressman Toby Tiangco. Pero nilinaw niyang hindi sinasang-ayunan ni Pangulong Bongbong Marcos ang negatibong pangangampanya, lalong-lalo na kung ito ay base sa fake news. Mensahe ng palasyo sa mga botante, maging mapanuri at huwag magpaloko sa mga sinasabi ng iilang campaign ads. Para sa agenda, Pierre Pastor, Bilyonaryo News Channel. Pinag-iingat ng COMELEC ang mga kandidato sa mga bibitawang salita ngayong kampanya. Isa na naman kasi ang hinain na show cause order dahil sa racist joke. Ang detalye sa agenda report ni Joash Malimban. Isang show cause order na naman ang inilabas ng COMELEC laban sa isang mayoral bet sa Pasay City. Pinagpapaliwanag ngayon si Wawi Manguera matapos itong magbitiw ng umano'y racist remarks sa isang campaign event. Tanggalin na natin ang Bombay! Para wala nang amoy sibuyas na naiiwan sa Pasay. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, posibleng lumabag si Manguera sa anti-discrimination guidelines ng poll body. Hindi rin daw magandang biro ang racism, lalo na't kung nagmumula sa mga kandidato na aniyay role model dapat ng mga mamamayan. Hindi po magandang biro na ang isang grupo, lalo na halimbawa yung sinabing Bombay, ay
ay ating patutungkulan at i-discriminate. And so binibigyan din siya ng 3 araw mula ngayon upang sumagot doon sa ating show cause order. Ihahain na rin ng COMELEC ang kanilang rekomendasyon sa pinakauna nilang nasampulan na si Pasig Congressional Candidate Attorney Ian Sia. Bukas ilalabas ng poll body kung i-dismiss ang reklamo kay Sia o kakasuhan siya ng isang election offense o disqualification case. Isang DQ case din ang inihain ng isang Elfren Inclan sa COMELEC ngayong araw laban kay Zamboanga City Congressional Bet Kaiser Olaso, kapatid ng incumbent congressman na si Kaimer Olaso. Ayon sa reklamo, nadiskubre raw nila sa public records ni Olaso na hindi siya isang natural-born Filipino. Base raw sa mga dokumentong hawak nila, Cambodian national ang nanay ni Olaso. Inihalin tulad nila ito sa kaso ni dismissed Bamban Mayor Alice Guo at sinabing lumalabag daw sa konstitusyon ang pagtakbo nito bilang isang kongresista. I'm a private citizen, I'm concerned and I'm not tolerating such yung mga peke-peke. Sa isang text message sa Billionaire News Channel, pinanindigan ni Olaso na siya ay isang natural-born Filipino citizen at political harassment lamang daw ang kasong isinampa sa kanya. Para sa Agenda, Joash Malimban, Billionaire News Channel. Planong kasuhan ng kontradaya ang ilang party list group dahil sa umano'y pananamantala sa party list law. Ang isang grupo nasampulan na ng election watchdog. Nagbabalik si Joash Malimban. It's a big mockery of the law, particularly the Party List System Act of 1995, to have party list groups like this. At dapat lang na ma-disqualify sila. Ito ang matapang na pahayag ng election watch group na kontradaya na nagsampa ng reklamo laban sa vendors party list. Panawagan nila sa COMELEC, i-disqualify at kanselahin ang registration nito. Bukod daw kasi sa hindi naman vendors, hindi rin kumakatawan sa kahit na anong marginalized to underrepresented sector ang top 3 nominees ng party list. Kabilang riyan ang first nominee at negosyanteng si Maluli Pana na umaming may-ari siya ng isang mining at construction company. Ang second nominee at isang PR specialist na nagmamay-ari ng isang advertising agency na si Florencio Pesigan. At ang third nominee at negosyanteng si Cheryl Sandil na mayroon ding pagmamay-ari na construction company. Ayon kay kontradaya convener Danilo Araw, tahasang pananamantala ito sa party list law na layong iangat ang boses ng mga nasa laylayan. Gusto ko lang linawin na yung kontradaya ay naglabas na ng pag-aaral ng 155 party list group noong February 12 at lumalabas 55% ay hindi talaga kumakatawan sa marginalized and underrepresented. Pinag-aaralan na rin ng kontradaya ang pagsasampa ng kaso sa iba pang party list groups na may malaking koneksyon sa political dynasties, big businesses, military at police, may pending corruption case, dubious advocacies at may limitadong impormasyon. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, pag-aaralan pa ng poll body ang inihaing reklamo. Pero pauna niya na rin sinabi na kailangan nilang ikonsidera ang 2013 Supreme Court decision na nagsasabing hindi kailangang partika ng isang marginalized sector para kumatawan sa isang party list group. Para sa Agenda, Joash Malimban, Billionaire News Channel. Isa pang bayan sa BARM ang nasa ilalim na ng COMELEC control sa Resolution number 11131 na inilabas ngayong araw. Nilagay ang Buluan, Maguindanao del Sur sa pangangasiwa ng COMELEC dahil sa mga insidente ng karahasan na ayon sa poll body ay banta sa peaceful and orderly conduct of the elections. Kasama riyan ng pananambang na ikinamatay ng isang local candidate. Nauna nang isinailalim sa COMELEC control ang Datu Odin Sinsuat sa Maguindanao del Norte matapos mamatay sa pamamaril ang isang election officer at ang kanyang asawa roon. Negatibo sa paraffin test ang 7 pulis na persons of interest sa pamamaril kay Albuera Leyte mayoral candidate Kerwin Espinosa. Pero hindi pa rin sila lusot sa kaso ayon sa PNP. Marami raw kasing pamantayan na posibleng makaapekto sa resulta ng test tulad ng pagsusuot ng gloves o paghuhugas ng kamay. Sa ngayon, nahaharap sila sa reklamong illegal possession of firearms. Ayon din sa PNP, pag-aari ng politiko ang compound kung saan naabutan ng mga person of interest. Hindi raw muna siya papangalanan habang patuloy ang investigasyon. April 10, nang barilin si Espinosa habang nangangampanya. Walang pasaporte, walang lusot. Arestado ang 12-12 ng dayuhan
sa isang anti-pogo raid sa Makati. Ang detalye sa agenda report ni Andrea Salve. Sa panibagong operasyon ng Bureau of Immigration kontra Pogo, umabot sa 86 na dayuhan ang kanilang naaresto. Kabilang dito ang 82 Chinese, 3 Malaysian at 1 Vietnamese. Sa bisa ng mission order mula sa BI at pakikipagtulungan nila sa CIDG-NCR, bistado ang umanay scam hub sa isang condominium sa Makati City. Nag-ugat ang operasyon sa sumbong ng isa sa mga empleyado. Merong isang biktima na nanghingi ng saklolo. Na isa doon sa mga foreign nationals ay pinipwersa umano na magtrabaho doon sa company na yon. Gamit ang pekeng online orders o dating platforms, niloloko umano ng mga dayuhan ang kanilang mga biktima na magpadala ng pera pero walang naibabalik na kapalit. Hindi raw hawak ng mga dayuhan ang kanilang mga pasaporte. Iniimbestigahan na rin ang may-ari at management ng condo building. Hindi pa malinaw kung ano yung identity at sino yung identity ng owners. Pero kasama po yan doon sa investigation na pinapursue ng CIDG para malaman if there are any Filipino cohorts. Nahaharap ngayon ang mga dayuhan sa deportation proceedings. Para sa agenda, Andrea Salve, Billionaire News Channel. Naalarma ang National Security Council sa resulta ng inisyal na investigasyon ng Philippine Navy. Lumalabas kasi na karamihan sa mga underwater drones na na-recover sa ating exclusive economic zone ay galing China. Isa raw itong malaking security threat. Narito ang agenda report ni Francis Folve. Posibleng galing talaga sa China ang 3 sa 5 drone na na-recover sa karagatan ng Pilipinas. Kabilang dito ang unang underwater glider na nakita noong July 2022 sa Pasukin, Ilocos Norte. Ang ikatlong drone na nakuha naman sa Calayan Island nitong August 2024 at ang ika-4 na nakita ng mga manghingisda sa Initaw, Misamis Oriental noong October 2024. Ang isa sa mga ito may Chinese SIM at di raw malayong nakapag-transmit ito ng data sa Beijing. Maaaring scientific research o academic ang pakay pero hindi pa rin isinasantabi ang military implications nito. There was an iridium transceiver with serial number HWA Create. HWA Create is a company that focuses on defense, civil, government, and industrial solutions, the headquarters of which is in Beijing. The third drone that was recovered in Initaw, Misamis Oriental did not have an AVS sensor, but it had CTD, conductivity, temperature, and depth sensors. The battery assembly had markings, 18th Research Institute of China Electronics Technology Group, the CETG Corporation or the China Electronics Technology Group Corporation is a state-owned enterprise for civil military integration of information technology. Dagdag ni Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, ang CETG Corp ang responsable sa BOIN o Blue Ocean Information Network. Isa itong advanced information technology na ginagamit ng Chinese Communist Party para pag-aralan ng underwater terrain at pag-monitor sa marine environment sa South China Sea. Sabi pa ni Trinidad, sa generation of warfare, information is key. Binigyang diin niya rin ang lokasyon kung saan nakita ang mga drone. They are important strategically in the defense and security not only of the country but for international maritime navigation. The first 3 were found up north, Pasukin, Ilocos Norte, Calayan Island, Cagayan, the coastal area of Zambales. These are just a little bit south of Balintan Channel, which is an international sea lane. The fourth one was found in the coastal area of Misamis Oriental, which is just west of Surigao Strait, another choke point. And the fifth was found in Masbate, which is also just west of San Bernardino Strait, another critical choke point. Patuloy naman ang pagsusuri sa ikalawang drone na na-recover sa Zambales noong September 2022 at ikalimang underwater glider na nakuha sa Masbate noong December 2024.
Sabay sa pag-anunsyo ng kaugnayan ng China sa mga drone na nakuha sa ating EEZ, ang pag-challenge ng Philippine Coast Guard sa isang Chinese research vessel sa Itbayat, Batanes. Makailang ulit nila itong niradyohan pero hindi ito sumasagot. You are advised that you're servicing in the Philippine Exclusive Economic Zone. Approximately 136 nautical miles from Capon Grande, Zambales, Philippines. Tila nakipagpatintero rin kahapon ang BRP Cabra sa isang CCG vessel sa Bajo de Masinloc matapos itong i-radio challenge. This is China Coast Guard Vessel 21612. China has indisputable sovereignty over the Haiyan Island and its adjacent waters. Pero sagot ng China Coast Guard, sakop nila ang karagatan kaya dapat ang PCG ang umalis sa kanilang teritoryo. Sa kabila ng panibagong insidente ng panghaharas ng China sa pinag-aagawang teritoryo, ikinatuwa naman ng Armed Forces of the Philippines ang pagkakasama ng West Philippine Sea sa Google Map. We welcome this inclusion of the West Philippine Sea in Google Maps. This actually affirms the international recognition of the country's sovereign rights, which was upheld in the 2016 arbitral ruling under UNCLOS. Sabi pa ng AFP, mananatili itong matatag sa pagtupad sa kanilang mandato na ipagtanggol ang ating teritoryo sa gitna ng mga hamong kinakaharap nito sa rehiyon. Para sa agenda, Francis Polbe, Billionario News Channel. Trump 2.0 inaasahang mag-apruba ng karagdagang military aid para sa Pilipinas. Susunod yan sa agenda. Check muna tayo ngayong Martes sa Commonwealth ng Dangsora. Mabigat ang daloy ng mga sasakyan papuntang Fairview. Light to moderate naman sa kabilang lane. Nasa bansa na ang ilang tropa at military equipment ng Amerika para sa darating na balikatan exercises. Bukod sa taunang joint drills, posibleng paigtingin pa ng Estados Unidos ang tulong militar nito sa Pilipinas. Ang detalye sa Agenda Report ni Francis Folbe. Kinumpirma ni Defense Secretary Gilbert Sodoro ang inaasahang pag-aproba ng $2 billion in military aid mula sa Amerika sa ilalim ng Trump 2.0 para sa 2026 to 2029. Bukod pa ito sa naunang $500 million commitment mula sa nagdaang Biden administration. Ikinatuwa rin ng AFP ang pagbebenta ng 20 F-16 fighter jets ng Estados Unidos sa bansa. Ayon kay AFP Chief of Staff Romeo Browner Jr., mahalaga ang mga ito sa territorial defense. Pero wala pang final decision si Pangulong Bongbong Marcos dito. Nalalapit na rin tanggapin ng Air Force ang 12 bagong FA-50 mula sa South Korea. Bago naman ang pagsisimula ng balikatan exercises sa April 21, handa na raw ang AFP at pinaghahandaan na ang pagdating ng mga kalahok. We're hoping na darating itong mga ito, yung mga weapon systems na galing sa US Army, yung Typhoon at yung galing sa US Marines, yung Nemesis. Dahil kailangan ay mag-train tayo dito sa mga modern weapons na ito, dahil nga kung sakali na someday we will get this weapon systems in our inventory, marunong na tayo kung paano natin gamitin ito. Kanina kinumpirma ni Balikatan spokesperson Brigadier General Michael Lohico na nasa bansa na ang Navy Marine Expeditionary Ship Interdiction System o Nemesis. So the new events that we have is the Integrated Air and Missile Defense. So that's a new event and we are going to be utilizing our air defense capabilities together with the United States. Nagsisidatingan na rin ang mga tropang makikilahok sa exercises, pati ang mga dagdag na bansang mag-oobserba. We are going to have active observers coming from the JSDF, the Japanese Self-Defense Force. And what was also not mentioned is that we now have
I forgot the number, pero nadagdagan yung mga international observers program namin. We have additional countries like the Czech Republic, like hindi ko hawak na. The Czech Republic, Poland, and I think nakahabol yung Colombia. May go signal na rin daw si PBBM sa buong exercise at interesado raw siyang manood sa event. Tiniyak din ni Lohiko na ang balikatan ngayong taon ay haharap sa may West Philippine Sea at Taiwan na inaasahang ikagalit ng China. Gagamitin din muli ang US Typhoon missile system na ipinoprotesta ng Beijing. Pero karapatan daw ng Pilipinas at mga kaalyado nito ang pagsasanay para sa internal at external defense. Para sa agenda, Francis Polbe, Bellionario News Channel. Matinding init ang sumalubong ngayong araw sa mga papuntang probinsya para sa Holy Week break. Ang update sa Holy Week Exodus sa Agenda Report ni Paulo Barcelon live mula po dyan sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX. Paulo, gaano ba kainit ngayon dyan at saka anong aasahan natin sa mga susunod na araw? Pinky, dito sa PITX ay pagpasok medyo mainit yung mainit yung dama nating panahon dito, pero asahan ang mataas na heat index sa iba't ibang lugar sa bansa ngayong Holy Week. Kaya hanggat maaari, bumiyahe tayo ng may suot na komportabling damit at may baong tubig. Ngayong Martes Santo hanggang bukas, asahan raw ang mainit at maalinsangang panahon ayon sa Pag-asa. Papalo kasi sa 40 degrees Celsius ang heat index sa Metro Manila. Ang ibang lugar naman, nasa danger level ang ramdam na init. Maalinsangan at actually ito yung sinasabi natin, nagpupula at kung makikita yung natin, yung heat index map, even the forecast and the monitoring, nakikita yung nagpupula, nag-orange yung malaking bahagi ng bansa. Ibig sabihin nasa danger and up to danger ang ating precautionary warning doon sa mga areas na yon. Samantala, hinahanap na ng transport officials ang driver ng nag-viral na bus sa La Union. Kita sa video ang sobrang tuli na pagpapatakbo ng driver ng ESL bus line na ginawa raw 5 minutes ang karaniway 15 minuto na biyaheng Balawan hanggang Baknotan. Hinahanap na rin ng operator at posible itong patawan ng parusa kung mapapatunayang naging pabaya ang driver nito. Sinisiguro rin ng mga otoridad ang kaligtasan ng mga biyaheng dagat. Sa panayam ng programang It's a Beautiful Day ng Billionario News Channel, sinabi ni Marina spokesperson Luisito de los Santos na lampas 100 barko na ang kanilang na-inspeksyon sa iba't ibang pantalan sa bansa. So far, ang na-inspect po natin na barko is 113. 10 of them nagkaroon po ng deficiencies. Then 6 lifted, and may 4 pa po na remaining po na suspended, and hindi po natin papayagan na lalayag ang mga ito unless they have to fully rectify yung mga noted na mga deficiencies. Sa PITX, tuloy pa rin ang dagsa ng mga pasahero at inaasahang aabot na ng 200,000 ang pupunta sa terminal bukas. Tiniyak ng PITX management na may sapat silang bilang ng mga bus. Nasa higit 1,000 bus din ang binigyan ng LTFRB ng special permits para makabiyahe ngayong Holy Week. Pinky, as of 6 p.m. nakapagtala na ng lampas 120,000 na pasahero dito sa PITX. 24 oras bukas yung terminal ngayong araw at muli nilang paalala na wag nang magbitbit ng mabibigat na gamit at wag na ring magdala ng mga ipinagbabawal na items tulad ng mga madaling masunog o di kaya ay mga matatalim na bagay. Pinky? Paulo, anong mga ruta at klase ng bus ang fully booked na sa ngayon? So far, Pinky, batay sa ating pag-iikot simula kaninang hapon, ay fully booked na yung mga ruta na papunta ng Bicol. Let's say pa, Camarines Norte, Camarines Sur, Albay, Sorsogon. Yung mga ruta na yan ay fully booked na. Yung ibang mga trips at yung iba ring mga biyahe na papunta ng Baguio ay fully booked na rin. Pero pagdating naman sa klase ng mga bus na available, so far, una raw kasing napuno, Pinky, yung mga tinatawag na sleeper bus, yung mga pwede kang matulog o di kaya yung mga bus na medyo mas malaki
yung upuan, para naka-lazy boy or something na mas komportable yung upuan. So ang available na ticket kung sakasakali sa mga chance passenger na hahabol ho bukas ay pwedeng may mga regular aircon o di kaya ay mga ordinary fare na bus ang inyong posibleng abutan pag-uwi. Pinky? Maraming salamat, Paolo Barcelon. Nag-uulat ng live mula po dyan sa PITX. Sinamahan ni Cecil Ang ng New NAIA Infra Corporation si Transportation Chief Vince Dizon sa kanyang pagbisita sa airport kaninang umaga. Alamin natin ang naging improvement sa paliparan sa agenda report ng ating mobility correspondent, G. Baroga. In attendance ang Vice President ng New NAIA Infra Corporation o NNIC at anak ni ultra-bilyonaryo Ramon Ang na si Cecil Ang sa pag-iinspeksyon ni Transportation Secretary Vince Dizon sa NAIA Terminal 3 kaninang umaga. Kasama ang iba pang mga opisyal ng NNIC, NIA at si Immigration Chief Joel Viado, inikot ni Ang at Dizon ang immigration area sa terminal. At kapansin-pansin na ang pagbabago sa galaw ng pila kahit pa rush hour dahil ilang araw lang ang nakalipas, malayo sa ganito ang eksena. Makikita sa video ng Transportation Department ang mahabang pila at mga frustrated na pasahero na naghihintay sa immigration. Ayon sa datos ng NNIC, pinakamasikip sa immigration tuwing alas 4 hanggang alas 6 ng umaga. Dahil dito, agad nagtulungan ang mga ahensya at ang NNIC para solusyonan ang problema. Commissioner Viado committed that they would fill all the counters with immigration officers 30 minutes before the start of the peak hour, which is 3:30. Ayon kay Commissioner Viado, 6 na pong karagdagang mga officer ang dineploy sa departure area. Deploy po kami not only from the main office but also our support offices and also from Terminal 1 tumulong po dito sa augmentation. Mayroon na ring exclusive area para sa mga OFW na may 6 na immigration counter na pinapatakbo ng 12 mga officer. Layunin nitong bigyang prioridad ang mga OFW at para na rin mabawasan ang mga tao sa main immigration area. Ayon kay Secretary Dizon, magandang halimbawa ito ng pagtutulungan ng gobyerno at ng pribadong sektor para mapabuti ang serbisyo para sa lahat. It's Holy Tuesday, it's 5 a.m. peak hours, and walang pila sa immigration. And makakaasa po mga kababayan natin na itong cooperation na to, tuloy-tuloy ito, para hindi kang pang Holy Week to, talagang araw-araw ng ganito. Sa nakaraang mga araw, sunod-sunod ang pagbisita ng kalihim sa iba't ibang mga terminal para siguraduhing ligtas, maayos at komportable ang biyahe ng mga pasahero ngayong long Holy Week break. Ayon kay Secretary Dizon, handang-handa na ang Department of Transportation sa pagdagsa ng mga pasahero, hindi lamang dito sa airport pero pati na rin sa mga bus station at mga pantalan sa bansa. Para sa Agenda, G. Baroga, Billionarian News Channel. Sa ibang balita, umiinit ang banggaan sa Senado sa pagitan ni SB Cheese at ni Senador Amy Marcos. Ang detalye sa agenda report ni Hannah T. Alam naman natin Ambisyoso si Senate President Cheese Escudero. Ito ang buwelta ni Senadora Amy Marcos matapos siyang abisuhan ni SP Cheese na huwag gamitin ang Senado bilang political tool. Matatanda ang pinalaya mula detention ni Escudero ang nooy kinontempt ng komite ni Senadora Amy na si Ambassador Marcos Lacanilaw habang iniimbestigahan ang naging pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sila Lacanilaw ang opisyal ng Malacanang na dapat daw ay nagtiyak sa pagharap sa dating Pangulo sa lokal na hukom bago isuko sa ICC. Pero di ito nangyari kaya siya kinontempt. Ani Escudero, lumabag sa due process ang senadora dahil pinadetain niya si Lacanilaw nang di niya inaaproba. Pinaalala ni Escudero na hindi para gamitin ang Senado sa pansariling interes, lalo na sa mga tatakbo sa eleksyon katulad ni Senadora Amy. Palag ng senadora, baka kinakabahan lang daw si Escudero dahil may mga bago nang papasok sa Senado. Mataas ang iniisip nun eh. Bagong kongreso, syempre, bago na naman ang Senate President, siguro baka natetens. Hindi ko alam. Kasunod ng pagpapalaya, naghain pa si Escudero ng show cause order kay Lacanilaw para pagpaliwanagin within 5 days kung bakit di siya dapat i-detain ng komite ni Senadora Amy. Pero wala naman daw ito sa Senate rules, ayon sa senadora.
Balikan natin ang tunay na rules ng Senado kung saan walang mahahanap kahit minsan ang binabanggit na show cause. Di pa tiyak kung may susunod na pagdinig ang komite ng senadora dahil naghahanap pa siya ng mga tetestigo at tututok daw muna siya sa kampanya. Para sa agenda, Hannah T., Bilyonaryo News Channel. Nagsampa ng reklamo ang NBI laban sa dalawang kaalyado ni FPRRD. Ito ay may kinalaman sa pagpapakalat nila online ng umunoy Supreme Court TRO laban sa pag-aresto sa dating Pangulo. Yan ang agenda report ni Andrea Salve. Inaksyonan na ng NBI ang nangyaring pagpapakalat ng peking impormasyon tungkol sa umano'y temporary restraining order mula sa Supreme Court para pigilin ang ICC arrest ni dating Pangulong Rodrigo Duterte noong nakaraang buwan. Kanina, tumungo sa DOJ ang mga kawani ng NBI Technical Intelligence Division para maghain ng unlawful use of means of publication and unlawful utterances laban kina Attorney Raul Lambino at dating National Youth Commission Chairman Ronald Cardema. So utterances of such false news, magkikreate siya ng ang pangkaraniwang Pilipino po, kapag na-assume natin na tama ang ganong isang news na merong temporary restraining order, so magkikreate siya ng mali ang ginagawa ng ating agents of the state. Pagmamahal nila sa is may tendency po na they will disobey even the law enforcement agencies. Wala man sa mismong Facebook page ni Lambino ang sinasabing live pero kalat na ito sa iba't ibang FB pages. The difference between the two is that Attorney Lambino published that statement through his Facebook page. Una nang naglabas ang Korte Suprema ng show cause order laban kay Lambino kung saan pinagpapaliwanag ito sa kanyang naging pahayag. Ayon sa SC, nagdulot ito ng public confusion at nilinlang ang publiko tungkol sa mga aksyon ng Korte. Sa isang mensahe sa Bilyonaryo News Channel, giit ni Lambino na political harassment ang ginawa ng NBI pero handa siyang sagutin ang mga alegasyong ito. Ayon naman kay Cardema, imbis na pagtuunan ng pansin ang mga kaso ng kidnapping at iba pang krimen, inuubos lang ng NBI ang kanilang oras at pondo laban sa kanyang pagtatanggol sa dating Pangulo. Para sa agenda, Andrea Salve, Bilyonaryo News Channel. Embattled rapper Sean Diddy Combs naghain ng not guilty plea sa dalawang bagong kaso. Nahaharap ang hip-hop mogul sa 5 criminal case kasama ang racketeering and sex trafficking. Not guilty rin ang plea niya sa naunang 3 asunto. Sa Mayo nakatakda ang paglilitis ni Combs na kilalang producer ng bigating artists gaya nina Mariah Carey, Mary J. Blige at Boyz II Men. Nakakulong siya sa Brooklyn mula September. AI gagamitin na rin daw ng DepEd para pagandahin ang operasyon ng mga paaralan. Susunod yan sa agenda. Traffic check ulit tayo sa EDSA Guadalupe naman. Light to moderate ang daloy ng mga sasakyan sa north at southbound lanes. Self-rated poverty tumaas muli ayon sa SWS pero may bagong ahensyang inaasahang tutulong para bumuti ang lagay ng ekonomiya. Ang detalye sa agenda report ni Zandro Ochona. Kasabay ng balitang bahagyang tumaas ang self-rated poverty sa bansa sa 52% o 14.4 milyong mga Pinoy ayon sa SWS, naniniwala ang ilang leader ng Kamara na malaki ang maiaambag ng bagong tatag na Department of Economy, Planning and Development para mapabuti ang ekonomiya ng bansa. Mula sa National Economic Development Authority, magiging DepDev na ang departamento matapos pirmahan ng Pangulong Bongbong Marcos ang RA number 12145.
Ayon sa chairman ng House Committee on Ways and Means, dahil sa pagbabago, mapalalakas nito ang kapangyarihan ng kalihim ng departamento para sa long-term at futures thinking sa pamahalaan. Ayon naman sa chairman ng House Committee on Government Reorganization na pangunahing sponsor ng panukala, makatutulong ito sa paghahanap ng solusyon sa kahirapan sa bansa. It's timely din, di ba? So, one of the magandang aspect kasi ng DepEd bill is that there is gonna be yung tawag natin planning call. Kung may budget call, may planning call. Meaning, iplano lahat natin before gagawin yung budget. Dahil ginawa ng isang departamento ang NEDA, magiging kapantay na nito ang DBM na nangangasiwa sa budget at DOF na nangangasiwa kung saan kukunin ang pondo at ang DepDev na ang mangangasiwa sa pagpaplano. Para sa Agenda, Zandro Ochona, Billionario News Channel. Nagamit na ng Artificial Intelligence o AI ang Department of Education para mas maging epektibo sa pagtulong sa mga estudyante at mga paaralan. Nag-donate naman ng mga laptop sa DepEd ang Trade and Industry Department para sa proyekto. Ang detalye sa Agenda Report ni Sujin Kim. In truth, yes, we are lagging behind. That's why we really need to push. Aminado si Trade Secretary Cristina Roque na kailangan pang itulak at palakasin ng bansa ang kahandaan nito para sa isang AI-powered future. Our vision has always been to harness AI to address real-world challenges, especially faced by our micro, small, and medium enterprises or MSMEs. Kasunod nito, nagbigay ang DTI sa Education Department ng mga laptop na nagkakahalaga ng 2.6 million pesos. Gagamitin ito sa Center for AI Research ng DepEd. This collaboration with DepEd is crucial in shaping integration of digital tools to transform our educational system, making tangible improvements in our schools and community. Of course, we will need educated workers, high-skilled workers going forward. Not just no child is left behind, but also that our children have access to the most modern technologies and are computer savvy and computer literate. Hindi tayo magpapaiwan dyan. Ayon sa DepEd, gagamitin ang mga makinang ito para buuin ang 7 AI tools na target ng ahensya na ilunsad bago mag-Hunyo. Gamit ito mapaiigting ang mga operasyon sa mga paaralan at makatutulong sa pagsuri sa kung ano ang tamang paggamit ng pondo. Kasama rin sa layunin ng AI program ang mas mabilis na pagtugon sa mga tanong mula sa publiko, pagkilala sa mga learners with disabilities at mas maagang pagtukoy sa mga risks sa mga paaralan katulad ng malnutrisyon. This one helps the DepEd solve the systemic problems, yung mga persistent problems of education. Then they can help us spend money where it's more needed. It can really process a lot of data in a short amount of time. Paglilinaw ni Angara, hindi sapat ang tradisyonal na sistema. Kailangang mabigyan ang kabataan ng sapat na kagamitan para hindi mapag-iwanan sa digital age. Para sa Agenda, Sujin Kim, Billionario News Channel. Bad news for gamers. Tataas ng 11% ang presyo ng PlayStation 5 sa Europa, Australia at New Zealand. $569.59 na ang console na walang disk drive sa mga lugar na yan. 10% naman ang itinaas sa Britain kung saan mabibili na ang device for $566.90. Ang mga dahilan sa price hike, mataas na inflation, fluctuating exchange rate, at mga taripa ni US President Donald Trump. Katy Perry at fiancé ni billionaire Jeff Bezos kasama sa isang historic flight to space. Susunod yan sa Agenda. Sa pang-traffic check ngayong Tuesday rush hour sa EDSA Mega Mall bumper-to-bumper ng northbound lane, mabilis naman ang daloy ng mga sasakyan sa southbound lane.
Dagsa pa rin ang pakikiramay sa huling gabi ng lamay ng Asia's Queen of Songs na si Pilita Corrales. Walang patid ang pagpunta ng mga kaanak, kaibigan at kasama sa industriya sa Heritage Park sa Taguig. Marami ring fans ng veteran singer ang nagpunta. Nagpasalamat ang mga naulilang anak na sina Jackie Lou Blanco at Ramon Christopher Gutierrez sa lahat ng nagpaabot ng kanilang pakikidalamhati. Agad pina-cremate ang labi ni Pilita matapos pumanaw nitong April 12 sa edad na 87. Habang patuloy ang laban para sa kalikasan, hindi lang siyensya ang aktivismo ang kumikilos. Kasama rin pati ang sining. Yan ang agenda report ng ating Mojo, Joan Manalo. Hindi lamang scientists at climate activists ang kumikilos sa gitna ng mga pagbabago sa ating klima at kapaligiran. Dahil maging sa entablado ay binibigyang tinig ang mga panawagan para sa inang kalikasan. Sa pamamagitan ng mga dulang sa gitna ng digmaan ng mga mahiwagang nilalang laban sa sangkatauhan at climate and crazies, isinabuhay ng dulaang UP ang laban para sa climate justice sa malikhaing paraan. Ayon kay Ms. Popo Tabaw Amascual, na isa sa mga assistant director ng sa gitna ng digmaan ng mga mahiwagang nilalang laban sa sangkatauhan, nais nilang ikwento ang climate crisis gamit ang Philippine concept ng mga bathala at mythological creatures. So as we go along the play, we realize the importance of coexistence between Mother Nature and humankind. Our playwright endeavored to make many ethno-linguistic groups well represented in this play, and we chose mythical creatures that would be able to show us this story about how the environment is affected by human activities. Ibinahagi naman ni Isa Manalo Lopez at Tess Hamias na nagsilbing co-directors ng Climate and Crazies ang inspirasyon sa likod ng dula. Based on the script of David Finnegan, we created other stories, and our experiences, we put that into the scenes. We're really interested in putting together the mythology of Mebuyan, who sets the rhythm of life in Philippine mythology, with something that's with scientific data, with something that's very different from our culture. And we wanted to see how it can also contextualize the Filipino condition. Dagdag pa nila, isa ang climate crisis sa mga nararapat ng tugunan ng ating bansa. Yung ulan, yung bagyo, we feel that almost every month in our lives. And also, kung hindi naman extreme ulan, extreme naman yung heat, right? Katuwang din ng dulaang UP sa pagpapaigting ng panawagan para sa climate justice ang Greenpeace Philippines, na nagtutulak ng mga polisiya laban sa pagtaas ng carbon emissions. Dala nila sa tanghalan ang Courage for Climate campaign na naglalayong itulak ang House Bill 9609 o Climate Accountability Act. Para sa dulaang UP, bawat eksena ay hindi lamang pagtatanghal kundi isa ring panawagan. Ipinapakita ng mga artista na hindi lamang pang-aliw ang teatro. Ito rin ay isang paraan para gumising, magsalita at kumilos para sa inang kalikasan. Para sa agenda, Joan Manalo, Billionario News Channel. Major throwback feels ang hatid ng exhibit ng Ortigas Foundation Library. Ang bida rito mga panulat at liham ng ating mga bayani. Nagbabalik si Joan Manalo. Sa panahon ng AI at teknolohiya, di natin maikakaila na mayroon pa ring mga fan ng vintage na gamit. Tulad na lang ng mga ballpen na ito na akala mo'y ginamit ni Rizal o ni Lola noong uso pa ang handwritten love letters. Pero alam niyo ba, hindi lang ito basta ballpen. Ito ay pamana. At dito sa Ortigas Foundation Library, makikita ang mga panulat na saksi sa mga salitang humibla ng kasaysayan. Mga quill, tip nibs, fountain pens at typewriters. Ito ang bida sa pamana ng panulat, ang mga pluma ni na lolo't lola. Isang vintage pen exhibit na hindi lang nagbibigay nostalgia, kundi nagpapaalala na bawat tinta ng pluma ay may kwento at alaalang kasama. Makikita sa exhibit yung iba't ibang disenyo ng fountain pen mula 1890s, so ganun katanda, hanggang 1970s. So makikita natin yung mga gandang fountain pen na buhay pa rin at sumusulat hanggang ngayon.
Isa sa mga tinatangi sa exhibit ang ceremonial silver quill na natanggap ni Jose Rizal bilang gantimpala sa tulang a la Juventud Filipina. Makikita rin dito ang quill na iginawad kay Emilio Jacinto na may akda ng kartilya ng Katipunan. Nasa exhibit din ang isa sa mga liham ni Andres Bonifacio at mga pinakaunang kopya ng Philippine Collegian, ang opisyal na pahayagan ng UP Diliman. Pinapaalala sa atin yung panahon na nung mga nagsusulat, katulad ni Bonifacio, ang ganda-ganda ng sulat niya, nakita natin. Yung panahon na pag nagsusulat tayo, deliberate yung pagsusulat. Bago isulat, pinag-iisipan muna at tinitimbang ang bawat salita. Isa rin sa mga tampok sa exhibit ang libro at fountain pen ng manunulat at dating UP professor na si Butch Dalisay. At ayon sa kanya, nananatiling inspirasyon sa pagsusulat ang kanyang sariling fountain pen. Ibinabalik tayo ng mga gamit na ito sa isang panahon na mas personal ang pagsusulat at pinag-iisipan ang pagsusulat. Hindi lang para sa mga lolo't lola ang exhibit na ito dahil para kay Ima Frias Cua, relatable pa rin ang vintage pens dahil nauuso ngayon ang journaling. Kahit nasa digital world na tayo, ang vintage pens ay paalala ng kahapon. Kaakibat nito ang diwa, damdamin at pamana na hindi naglaho sa paglipas ng panahon. Para sa Agenda, Joan Manalo, Billionario News Channel. Space, her story is made at bahagi ng milestone feat ang pop superstar na si Katy Perry. Kasama siya sa kauna-unahang all-female space flight sa loob ng higit 6 na dekada. Kabilang dito sina CBS host Gayle King, astronaut and activist Amanda Nguyen, at ang fiancé ni billionaire Jeff Bezos na si Lorin Sanchez. Lumipad ang 6-person crew mula West Texas sakay ng Blue Origin rocket ni Bezos. Tumagal ang flight ng 11 minuto bago sila makabalik sa Earth. At sa sobrang tuwa ni Katy, napahalik pa ito sa lupa matapos ang touchdown. Anya, napakanta rin siya habang nasa space. I did come around to just singing a little bit of What a Wonderful World. And I didn't pick one of my songs because, again, it's not about me. It's about the collective, and it's about the view that we get to see, that we're humbled by. My journey has always been about love and belonging, and I think that we have all felt that sometimes we weren't worthy or we didn't belong, and in certain ways, no matter all the accolades, no matter all the studying, no matter anything. And I think today we all said it, like, we belong here. Ang nangyaring space flight ay parte ng inisyatibo ng Blue Origin ni Bezos para i-promote ang space tourism. At yan ang ating agenda ngayong gabi. Ako po si Pinky Webb. Sa bawat issue, may anggulo at ang balita, may agenda.